Ayan, dumako naman po tayo dito sa nawawalang feeling matapang na abogado pero tumakas. Oh. Ewan ko ba kung dahil pinaglalaban po namin ang aming karapatan bilang mamamayan, karapatan para magkaroon ng privacy, karapatan na tratuhin ng may respeto at dignidad. tanga ka, Harry Roque! Nuknukan ka ng tanga! Karapatan. Nung nasa kapangyarihan ka, Harry Roque, abusado kang bakla ka. Ngayon, tago-tago ka, iyak-iyak ka. Ang laki ng pinakinabang mo sa Pogo. Tapos, ang yabang mo, ikaw pa nag-aambag kay Sara ng milyon-milyon. Saan galing? Sa Pogo. Ngayon, tatago-tago ka, iyak-iyak ka. Baklang to. Lagi namin sinasabi sa'yo, Harry Roque, mahilig kang sumubo, ayaw mo mapasubo. Bakla! Maski po ng mga makapangyarihang mga kongresista, hindi po kami papayag na dungisan ang aming bangal. Madungis ka na talaga. Bunganga mo pa lang, madumi. Sawa ka, ngayop ka. Paskong Pasko, sinungaling. Bunganga mo pa lang, Harry Roque, ang dumi na. Ang daming mga cells. Ha? Bunganga mo, ang daming mga cells na pumutok. Baklang to. Ano ka, feeling mo, mag-ano pa kami, vigil para sa'yo? Ugali mo pa nga lang, basura na. Lalo na mga taong walang bangal. Abogado naman po ako. Alam ko po kung anong mga panatutunan ng ating Korte Suprema. Oh, ganun ka kaduwag. Abogado ka, alam mo yung palatuntunan ng Korte Suprema, tumakas ka pa. Kasi nga duwag ka. Matapang lang kayo pag nasa posisyon. Oh, ngayon inaamon kayo ng panahon. Panahon na umaamon sa'yo, Harry Roque, ipakita mo yung katapangan mo. Dahil nung panahon ninyo, ang aangas nyo. Akala nyo hindi kayo maabot. Pasayaw-sayaw pa kayo sa Malacanang, ikaw pamura-mura ka pa. Hinamon mo pa si Dilima, si Trillanes. O ngayon, nasan ka? O, nagtatago ka sa kuyukot. O, pagtapos mo makinabang sa Pogo, magpapanggap kang inutil. Ipakita mo yung tapang mo, baklita. Ha? Oh, pagtapos mo magkarat ng pulburong video, hayop ka, na peke. Ngayon mag-iiyak-iyak ka, bakla ka. Na kailangan may kinalaman po yan dun sa batas na binibakas. Na kailangan respetuhin ang karapatan ng mga witnesses at ng resource persons, lalo na yung karapatan na hindi magtestigo laban sa kanilang mga sarili. Tanga, kailangan kong umarap. Dahil pag hindi ka umarap, may tinatago ka. Bobo. Yung presidente mo ang demonyo pumunta. Oh, yung presidente mong demonyo pumunta doon. Eh ikaw, oh, natakot ka, nabakla ka na naman. Oh. Yan. Kinakarma ka na. Tignan mo yung tsura mo, Harry Roque. Mukha ka ng may 10 sintomas ng AIDS. Ang dahil ng mga hinimito sa amin, walang kinalaman sa batas na binubuo ng Kongreso. At ito po ay mga bagay-bagay
na pribado sa aking pamilya. Nanindigan po kami at nawalay po sa piling ng aming mga mahal sa buhay. Ginusto mo maging sindikato, tanga ka eh. Ganun talaga mga sindikato. Ang unang matatama ang pamilya. Tatanga-tanga ka eh. Ginusto mo maging sindikato eh. Sasabihin ng iba hindi sindikato yan. Putik, sinuporta mo, Pogo. Pinapalabas mo ba service provider? Ginagawa mo pantanga yung Pilipino, service provider, pinaglilingkuran mo, Pogo. Tanga ka pala eh. Tapos nagpakalat kayo ng pulburong video. Ngayong inaasunto kayo, tatago-tago kang hayop ka. Kung matapang kayo, lahat totoo sinasabi nyo, harapin nyo. Ngayon sinisigil kayo ng panahon, tatago-tago ka sa kuyukot. Di ko ako nagsisisi. Dahil alam naman po natin sa ating kasaysayan na ang karapatan ng mga mamamayan yuyurakan kung papayagan na yurakan ng mapang-aping gobyerno. Ang punot-tulo po ng pagpapaaresto sa akin ng Kongreso at ng aking may bahay ay dahil kami daw po ang responsable doon sa pulburonic video. Bagamat wala po itong katotohanan. Ang bobo mo pala eh. Ikaw nga nagpunta ka pa ng ibang bansa para doon yung i-play. Sumasayaw-sayaw ka pang impacto ka. Bobo ka ba talaga, Harry Roque? Di ba nagsasayaw-sayaw pa kayo ni Marlica? Ngayon di iyak-iyak ka, tanga ka. Di ba kasama mo pa si Chongo? Nagpe-presscon pa kayo? Sabi mo, dito natin ipi-premiere. Di ka ba naman baklang madumi ang bunganga dahil sa sales? Di ba? Hindi ka lang madumi, malandi ka pa eh. May asawa ka na, lumalandi ka pa sa iba. Biro mo yung lalaki. Hindi mo naman kamag-anak. Hindi mo naman anak. Pinondoan mo ng pinondoan. Nako po. Issue naman po tayo. Bakit hindi kasi sinasagot ng paratang na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang presidente? Kahit sagutin niya yan, Harry Roque. Ilang beses na in-explain yan, adik nga yung presidente. Ano ngayon? Ang babaw ng argumento mo. Adik si Bongbong Marcos. Ano ngayon? Asan na yung argumento mo? Sige, adik si Bongbong Marcos. Ano ngayon? Kahit hindi na siya magpa-drug test, adik na si Bongbong Marcos. Asan ang argumento mo? Ano ngayon? Bakit? Si Bongbong Marcos, sige, adik na. Si Duterte, adik na. Kriminal pa. Siya mismo sumabi, adik si Duterte. Nagmamariwana. Nagpepentanil. Anong tawag mo doon? Asan ang argumento mo, Harry Roque? Kung adik si Bongbong Marcos, siya ba yung prime suspect? Hindi, ang magiging prime doon, prime ay yung pusher. Biktima yung adik. Ang dami yung sinasabi, puro kayo
Adik na si Bongbong. O, asa ng argumento doon? Bakit gagawa nyo ng pulburong video na hindi naman siya yon? Bobo! Bakit hindi mag-historical ito? At nakikita man po natin kung ano po pwede mangyari kung wala sa tamang pag-iisip ang isang presidente. O, ba't di mo sinabi kay Digong? Piningger ng piningger yung katulong. Yun ang walang tamang pag-iisip. Oh. Ba't hindi mo nung ano ka, sekretary ka ni Digong, namiminger siya ng katulong, tamang pag-iisip yon? Oh, sino ngayon ang nasa tamang pag-iisip? Yung namiminger ng katulong, nagmamariwana, nagpepentanil, pinapapatay ang 3,000 kababayan, wag tumigil hanggang hindi patay? O si BBM, na walang ginawa, kundi iangat ang buhay ng Pilipino? Oh, saan ka doon, Harry Roque? Namiminger ng katulong, siyempre yun ang pipiliin mo. Oh. Tingin mo, tama ba yun? Mamiminger ka ng katulong? Oh. Saan parte naging tama yung pagpinger mo ng katulong? Tapos sasabihan mo, it was wet. Oh. Sige nga. Saan parte magiging tama yung pagpinger ng katulong? Ha? Sino ang magiging mas mukhang adik? Yung namiminger ng katulong? O si BBM na nagtatrabaho, iniintindi yung gobyerno? Oh. Saan part, Harry Roque? Sige, sabihin mo. Oh. Saan part naging tama yung pagpinger ng katulong, Harry Roque? Saan part? Oh. Oh. Ilang katulong ang pininger ni Digong? Oh. Tapos kayo ano mo yung adik si BBM? Sino ba yung galawang adik pag pinipinger yung katulong? Sino yung galawang adik? Pag pinipinger yung katulong, Harry Roque, sino yung galawang adik? Oh. Tapos gagawan nyo para maraming maniwala sa inyo, gagawan nyo ng fake news si BBM. Oh. Oh. Diba? Oh. Bukod sa finger, oh, ayaw sa AKA pero ginawa niya, ayaw sa ayuda pero si, ayan ang akap niya, oh. Niliteral yung akap, oh. Oh. Ayan, oh, niliteral yung akap. Bukod sa finger, meron pang laplap. Akap ng banyak, oh. Oh. Ba't ito ay ayaw nyo talakayim? Yung pag-finger, pag-aka, paglaplap. Ayaw niya ng ayuda. Si Digong ayaw ng ayuda. Gusto ni Digong finger. Laplap. Kami gusto namin talaga ayuda. Ang hirap ng buhay ngayon, 17,000 ang sahod. Paano mo pagkakasya yon sa isang buwan? Oh. Kaya malaking bagay yung ayuda, yung akap. Eto, ibang akap ang ginawa. Akap, laplap, finger. Oh, tapos gusto mo sumuporta kami dito? Gusto mo sumuporta kami? Lumabas kami sa EDSA, susuportahan namin to? Kita mo, ilan yung nilaplap, pininger? Raulo ka ba? Ha?
dadaanin mo kami sa iyak mo, hayop ka? Na-anunsyo na po ngayon. Mamula Lane! Hello, Mamula Lane. Ingat dyan ha, Mamula Lane ha. Si Mamula Lane po ngayon, wala po. Nasa world tour siya kasama ng pamilya niya. Na dati-dati, ang mga Amerikano ang naglagay ng Typhoon missile system. Ito po isang intermediate range missile na kamuntik lang nagdulot ng nuclear war sa panig ng Amerika at ng Russia nung presidente po si John F. Kennedy. Ngayon po, ang ating hukbong sandatahan, ang di umano ang siya ngayong bibili. Aanhin po natin yan. Ang range po niyan ay 3,000 to 5,000 kilometers. Kinakailangan lang natin pangalagaan ay 200 nautical miles of EPL. Dahil po dyan sa Typhoon missiles, dahil po mukhang wala sa tamang pag-iisip ng ating presidente, tayo po ngayon ay nasa kuko ng isang digmaan. Bobo, anong kuko ng digmaan? Tanga ka ba? Ayan na naman ikaw, Harry Roque. Ano gusto mo? Dilaan natin yung betlog ni Xi Jinping. Katulad ng ginawa ni Digong. Hindi ka ba naman tanga eh. Gusto ni Harry Roque, wala tayo ditong depensa. Gusto niya, dila lang tayo ng dila sa betlog ni Xi Jinping. Eh kung di ba naman tanga ikaw eh. Walang makakabigil kay BBM. Tinatayo niya yung soberanya ng Pilipinas. Yung ginawa nyo, dinilaan nyo ng dinilaan yung betlog ni Xi Jinping. Hanggang sa sarap ng pagdila ni Digong, naisip niya, gawin tayong probinsya ng China, inutil. Wala kaming pakialam. Handa mo to, Harry Roque. Wala kaming pakialam kahit marami ditong United States o US Army. Amerikano. Kasi tumutulong yan sa atin. Eh yung China, ano bang pakinabang natin? O ngayon, anong pakinabang natin? Wala. Ayop na to. Gagawin mo pa kaming pro-China? Magsama kayo, dilaan yung betlog. Hindi na ito ordinaryong digmaan, isang nuclear na digmaan. Kaya nga po, itong napakalungkot na Pasko, kami nawalay sa aming piling na aming mahal sa buhay. Dapat lang sa'yo! Dapat lang sa'yo yan, Harry Roque! Mawalay ka na! Gusto ko nga eh. Ako, personal. Gusto ko mapunta ka sa Pakistan. Doon ka magganyan-ganyan. Nang maranasan mong mapuwetan talaga ng sobra. Detonate! Tapos ngayon na arte-arte ka, kailan ka naging biktima, impacto ka? Ang dami mong pahirap sa Pilipino, yung mga kasinungalingang dinulot mo dati. Ngayon pipiling biktima ka, hindi bagay sa'yo, bakla. Natanggap po namin ito bilang halaga ng pagmamahal namin sa bayan. Hindi po tayo makakahanap ng solusyon sa napakadami nating problema kung ang namumuno ay wala sa tamang pag-iisip. Anak ng eting ka, wala daw solusyon. Sa kay Duterte nga eh. Immediate solution ang pangako, di ba? 6 na buwan, ubos ang droga. Asan tayo, tanga? Asan tayo?
Asan ang solusyon na ginawa nyo? 6 na buwan, pamantayan, ubusan droga. Asan tayo ngayon? Oh. Asan ang mga Pilipinong pinatay? 30,000. Asan ang pinatay yung Michael Yang? Peter Lim? Asan ang mga pinatay yung ngayon? Alan Lim? Wala! Buhay! Bobo ka, Harry Roque! Wala ka bang pagmamalaki sa amin dito? Walang maniniwala sa'yo, tanga! Hindi kami pinanganak na Pilipino at walang pinanganak na tao na walang problema. Tanga! Lahat ng tao may problema. Kung may problema lahat ng tao, may problema rin ang bansa. Ang problema lang dito, dinagdagan nyo ng napakaraming problema. Dahil sa administrasyon ng Duterte, puro kayong pangako, 6 na buwan, ubos ang droga, pangako, ubos ang adik, nag-focus sa adik, hindi sa pusher. Mga inutil. Ano sabi ni Digong? Patayin ang mga adik. Lahat ng adik pinatay. Yung pusher, putek nilaplap. Oh. Asan? Sino ang ano ngayon? Sino ngayon ang inutil? Yan pa rin po ang issue natin sa Pilipinas. Nasa tama ka bang pag-iisip? Paano natin bibigyan ng solusyon? Ang patuloy na pagtaas ng bilihin, kawalan ng trabaho, mababang sweldo, kung wala sa tamang pag-iisip ang isang presidente. Wow! Si Digong pala nasa tamang pag-iisip, no? Nasa tamang pag-iisip na pala yung namiminger ng katulong. Wow! Lakas mo, bakla! Nasa tamang pag-iisip na ba, bakla? Pag namiminger ka ng katulong? Wow! It was wet! Wow, bakla! It was wet! Pinagbigyan din natin ang pagkakataon muli ang mga Marcos para linisin ang kanilang mga pangalan. Pero inulit lang po nila ang kasaysayan. Dinalabag ang karapatang pantao, lantarang korupsyon, Karapatang pantao, demonyo. Karapatang pantao, Harry Roque, tuturuan kita. 30,000 ang namatay. Karapatang pantao, nasan? Bobo ka. Korupsyon. Harry Roque, korupsyon. Kahapon lang yung tulay sa biliran, umuuga. Oh, korupsyon. Sabihin mo kay Sara, sagutin niya yung Kongreso. Yun ang totoong korupsyon. nito. Kasama ko po ang 14 milyong mga Pilipino na walay po sa kanilang mga pamilya at naninindigan kinakailangan sagutin ng paratang. Adik ka ba? Pero siyempre, Ito, sagutin mo rin yung paratang namin. Bakla ka ba? Sagutin mo rin. Bakla ka ba? Sumusubo ka ba? Pinipuwetan ka ba? Sagutin mo rin. Diba? May karapatan dangin mo magparatang. Bakla ka ba? Pinipuwetan ka ba, Harry Roque?
Oh, paparatangan namin yung presidente mo. Oh, namiminger ka ba, Digong? Ng katulong? Oh. Oh, yung sa presidente mo ulit, dinilaan mo ba yung betlog ni Xi Jinping, Digong? Sagutan tayo ng paratang. Kasi yung paratang mo kay BBM, bakla, oo, adik si BBM. Ano ngayon? Ah, adik si BBM, ano ngayon? Eh, bakit si Digong? Ano si Digong? Adik na, namiminger pa. At bukod doon, kriminal pa. At bukod doon, manyak pa. At bukod doon, kurakot pa. Ano? Yun lang ba paratang nyo? Adik? Sabi ko sa'yo, 30 ang babalik kay Digong. Oh. O sige, doon muna tayo sa pininger mo ba ang katulong? Ay muna, pinggiran muna tayo. Bobo kang bakla ka. Siyempre po, dahil tayo nanindigan sa ating karapatan, lalong-lalo na sa karapatan ng mabuting pamumuno. Tayo po ngayon, nakikinig ng isang awitin na nagpapahiwatig ng ating saloobin. Masakit po, pero kinakailangan manindigan. At ang Pasko naman po, ang Pasko ay pinagbibilang. Dahil ito po, ang kapanakan ng ating Panginoon na nagbibigay ng pag-asa. Ay, Roque! Huwag mong bagitin yung Panginoon! Wala kayong Panginoon! Tutupidikan. Hindi mo siya naliligo. Bobo ka! Tapos kumanta pa si Harry Roque, I'll be home for Christmas. Akala mo hindi ka namin tatapatan, kantahan din natin. Harry Roque, bakla ka ba? Ilang tarugo na ba ang nasubo mo? Mula nang nagtago ka na, umiiwas sa kaso niya ang baklang talaga. Pero nung nakapwesto siya, malademonyo po iyan. Ngayon, tuwag na, sayang lang ang impakta ka. Papanggap ka pa, tila ngayon nagtago. Kasi baklita, bakit kung sino pa? Harry Roque yan, ang galing niya pong sumubo, pero ayaw mapasubo. Bakit kung sino pa? Si Harry Roque yan, magaling sumubo, ayaw mapasubo. Siya po ay isang hangal, natatanga-tanga. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy.
Kaya po, ang title niyan ay Bakit Kung Sino Pa? Magkita-kita na lang po tayo sa susunod na live. Merry Christmas! Enjoy nyo po ang Pasko, aking mga libag, mga karayuma, dabarkas at abangeros. Mahal na mahal po kayo. Enjoy nyo po ang Pasko nyo sa inyong pamilya, mahal sa buhay. Lalong-lalo na po ang ating mga senior citizen na mga matatanda. Sa mga senior citizen po natin matatanda yan, isa lang po ang pahin ni Nyolo sa inyo. Kumain po kayo matataba, uminom po kayo ng maraming alak. Ang pulutan niyo po dapat ay chicharon. Ganyan ko po kayo kumahal. Kumain po kayo ng matataba, kumain po kayo ng mga cake, leche flan, buko salad. Yan po ang kainin niyo mga matatanda kong subscriber. Ganyan ko kayo kamahal. Okay? Itatry ko mamaya kung makakapag-acoustic tayo. Ang dami nagre-request, Nyolo, pa-acoustic ka naman. Tatry ko po mamaya kung mag-acoustic tayo, ha. Kinokontrata ko pa yung pamangkin ko, eh. Oh, Pasko, ha. Sa mga matatanda nating nirarayuma, may mga high blood, may mga diabetes, may mga stress, kain lang po ng kain, lechon, Kate's Lechon, order po kayo, ha. Ma'am Marilu Richards, thank you po. Kay paring Go Philippines, umorder na ng Kate's Lechon, thank you pare, ha. Napakalaking discount ang binigay natin. Kumain lang kayo, okay? Sayang to, ilang araw lang to. Kain lang ng kain, huwag kayong magpagutom. Huwag kayong uminom ng tubig. Red Doors, San Mig Light. Walang tubig, mag-coke kayo. Sprite, juice, yan. Banat, chicharon, pulutan. Okay? Huwag yung tipidin sarili nyo. Lahat ng pampahaba ng buhay, kainin nyo ngayon! I love you all. Bye-bye! Das Magi, oh. Das Magi, oh. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.